Itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o naging bagyo na nga itong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Puntahan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nandito na nga po ang panglimang bagyo natin ngayong taon. Gaya ng inaasahan, kaninang alas 8 ng umaga, itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o naging bagyo na nga itong low pressure area dito sa eastern section ng Visayas. At tinawag po itong Bagyong Enteng. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang Bagyong Enteng po ay nasa Tropical Depression Category na may lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 150 kilometers east o silangang bahagi ng Northern Samar. Yung gitna po niyan or sentro, although medyo malapit sa kalupaan, ay nandito pa sa katubigan or nandito pa sa dagat. Ito pong Bagyong Enteng ay direktang nagpapaulan na po sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang habagat o southwest monsoon. So narito po ang official track ng Pag-asa para sa Bagyong Enteng. Sa kasalukuyan nga, medyo mabilis ang pagkilos nito, pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Naasahan po natin magpatuloy ang ganyang pagkilos nito at babaybayin po niyan. Ito pong Philippine Sea. Pero again, ito po ay medyo malapit sa ating landmass or kalupaan, kaya hindi po natin inaalis ang possibility nito na sumayad or maglandfall sa anumang isla dito sa area ng Bicol region. Maging dito, pag-akyat po nito, dahil mas malawak din po yung kanyang cone of uncertainty at circle of probability. So may possibility din po yan sumaya dito po sa may hilagang bahagi ng Luzon. Inaasahan din natin ang unti-unting paglakas nito in the next few hours hanggang sa mga susunod na araw. Ito pong Bagyong Enteng, habang binabaybay itong eastern section ng Luzon kasama ng habagat ay magpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban sa mga pag-ulan, nagtaas na din po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa dito po sa ilang bahagi ng Bicol Region. Kasama po dyan ang Camarines Sur, Albay, maging dito sa area ng Sorsogon, Catanduanes, kasama na rin po dyan ang Burias at Ticao Islands. Nakataas din po ang Signal number 1 sa malaking bahagi ng Samar. At mas madadagdagan pa po yan habang umaakyat pa ang Bagyong Enteng. Ito pong Tropical Cyclone Wind Signal ng Pag-asa ay yung hangin na directly associated dito po sa Bagyong Enteng. Pero maliban dyan, humihila o nagpapalakas din po yan ang ating habagat or southwest monsoon. Kaya makakaramdam din po tayo ng breezy conditions hanggang gusty conditions sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito dahil naman sa ating habagat o southwest monsoon. So again, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto ng pabugso-bugsong hangin dulot ng Bagyong Enteng at kung meron tayong mga nararanasang thunderstorms, kasama na rin po dyan ang hanging habagat. Ngayon, silipin natin itong ating satellite image. Kung mapapansin nyo, balot po ng kaulapan ang malaking bahagi ng ating bansa. Pinagsamang epekto na po yan ng Bagyong Enteng at ng ating habagat o southwest monsoon. Again, ito pong Bagyong Enteng ay nandito pa sa mga katubigan o yung kanyang gitna or sentro ay nandito pa sa tubig. Pero yung kanyang kaulapan ay bumabalot na nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sheared po yan o nauuna yung kanyang bulto ng kaulapan. Ganyan po pag medyo mahina pa yung ating bagyo. Pag lumakas-lakas pa po yan, mas magiging symmetrical na po or pantay ang itsura niyan. Ganun pa man, posible pa rin po magdala ng malawakang pagulan ang mga kaulapan dulot ng Bagyong Enteng. Sa kasalukuyan, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Western Visayas at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kasama na rin po dyan ang Northern Mindanao. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa rehiyon ng Caraga at central portion ng Visayas. Meron din tayong mga inaasahang posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Quezon at Bicol Region. Sa kasalukuyan, yung ating bulto ng malalakas na pagulan ay nandito sa eastern section ng Visayas at hilagang bahagi ng Central Visayas. Pero yan po ay gumagapang o umaakyat pataas kasabay ng pagkilos nitong Bagyong Enteng. Sa kasalukuyan, maliwalas pa ang panahon natin dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin po yung mga isolated o localized na pagulan or thunderstorms. Pero madadagdagan po yung ating mga pagulan sa mga susunod na araw kasabay din ng pag-akyat nitong Bagyong Enteng. Ipapakita natin yan dito sa WRF model run na nagmula sa Weather Manila. Sa kasalukuyan nga, ito pong kulay pula, yan po yung nasa 50 hanggang 100 mm na pagulan or moderate to at times heavy rains. Nandito po yan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, lalong-lalo na po ito pong rehiyon ng Samar at dulong bahagi ng Bicol Region. So again, mag-ingat po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. Ito naman po mga color blue sa malaking bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas at sa western section ng Luzon, yan po yung ating mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms.
Ito pong kulay pula na yan ay aakyat po kasabay din ng pag-akyat nitong bagyong Enteng. Sa magdamag po yan hanggang bukas, ito na po yung mga kulay pula at minsan nga meron pa tayong color black. Yan po yung ating intense rains. Yan po ay para sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama na po dyan ang isla ng Pulilio. Meron din tayong posibleng heavy rains dito po sa ilang bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Mindoro, maging dito sa ilang bahagi ng Batangas at Cavite. Bukas kung mapapansin nyo, nandito na po sa malaking bahagi ng Luzon, ito pong mga kulay dilaw at pula dahil nga medyo mas mataas na ang bagyong Enteng niyan. So meron na po tayong aasahang scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay posibleng heavy rains dito po sa area ng Cagayan, maging dito sa area ng Isabela. Kasama na po dyan, ito pong area ng Pangasinan. Siyempre, meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang Benguet. Meron din tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Lalong-lalo na ang western section nito, ang Zambales at ang area ng Bataan. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Tarlac at Pampanga. Sa mga may lakad bukas at lalabas ng bahay dito sa Metro Manila, huwag po natin kalimutan magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil meron din tayong inaasahang mga pagulan dulot nitong panglabas na kaulapan ng bagyong Enteng. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Yan po ang pinagsamang epekto ng panglabas na kaulapan ng bagyong Enteng at ng ating habagat o southwest monsoon. So magpapatuloy po ang mga pagulan dulot ng direktang epekto ng bagyong Enteng at ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Kaya again, maghanda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha, flash floods at landslides. At huwag po natin kalimutan mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at tropical cyclone wind signal din ng Pag-asa para naman sa lakas ng bugso ng hangin. Mamaya antabayan na po muli ang ating update para dito sa bagyong Enteng at sa ating habagat o southwest monsoon. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.